Praise God. Magandang gabi sa lahat. Purihan dakilang Diyos. Ito yung ating pong pangatlong gawain sa loob ng isang linggo at narito tayong muli upang luwalhatiin ang ating tagapagligtas. Kaya sa oras na ito, habang hinintay po natin ang ilan, oras na para awitan natin ang Panginoon. Handa na ba tayo magpuri sa Diyos? Magsitayo tayong lahat. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. We praise you, God. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Isang malakas na palakpak. We praise you, Jesus. Hallelujah. We're inviting your presence tonight. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. We worship you, God. Hallelujah. We glorify you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Magsiupo po tayong lahat. Let's sing this song, Trading My Sorrow. Come on, church. Let us clap our hands. Amen. Come on, church. Let's all sing. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, church, let's all sing. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Persecuted, not abandoned, strength, not destroyed. I see powers will endure, and His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, church. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Come on, church. I am pressed. I am pressed, but not crushed. Persecuted, not abandoned. Struck down, but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise to endure. His joy gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my sickness. Come on, church. I'm trading my pain, I'm laying them down for joy of the Lord. Let's sing yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Once again, church. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Hallelujah. My sorrow, I'm trading my sin. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord.
Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Magsitayo po tayong lahat. Let's sing this song closer. Hallelujah. Come on, church, clap your hands. There is no life without you. There is no life without you. You have all that we need. Where you are. Where you are, every fear is broken. In the darkness must be closer and closer. Closer and closer, we want to know you. Reaching out, reaching out. Here in your presence, we want to go deeper in your light. Come alive. Hallelujah, Lord. There is no one beside you. There is no one beside you. You alone. You alone are enough. You fling the door of the heart wide open. We are lost in your love. Closer and closer, come on, church. Closer and closer, we want to know you. Reaching out, reaching out. Here in your presence, we want to go deeper in your light. Come alive. Closer and closer, we want to know you. Reaching out, reaching out. Here in your presence, we want to go deeper in your light. Come alive. Come on, church, clap your hands. Lift your voice. To you, we welcome running in you. We find belonging. Your love is all that can satisfy. To you, we welcome running in you. We find belonging. Your love is all that can satisfy. Closer and closer, we want to know you. Reaching out, reaching out. Here in your presence, we want to go deeper in your light. Come alive. Closer and closer, we want to know you. Reaching out, reaching out. Here in your presence, we want to go deeper in your light. Come alive. Yes, Lord, we want to go closer to you, Lord. Hallelujah. Patuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Let's sing this song, Shout to the Lord. Come on, church. Itaas po natin ang ating mga kamay. Let us continue inviting His presence. Hallelujah. Come on, church. My Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise, to
never cease to worship you. Come on, church, shout to the Lord. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. Come on, church, with your voice. I sing for joy of the worth of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the words of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Purihin natin ating Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoong Jesus. Hallelujah. We give you praise, Lord Jesus. Tutungo tayo muli sa ating panalangin at patuloy po natin panalangin ang Davao case na kung saan ang Diyos magbigay tagumpay sa atin pong mga pananalangin. At ngayong gabi, sabay-sabay po natin na bigkasin ang panalangin ito. Ama naming nasa langit, muli kami lumalapit sa iyong presensya at buong pagpapakumbabang humihiling kami ay iyong dinggin ang aming panalangin. Alam mo ang sitwasyon na kinakaharap ng iyong iglesia at kami ay nagtitiwala sa iyong patnubay at direksyon. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Hallelujah. At ngayon tutungo tayo sa ating personal na pangangailangan. At kung tayo may pangangailangan gabi, maraming ba taas ang ating kamay? Amen. Nakita ng Diyos ang pagtaas ng ating kanang kamay. At ngayong gabi dumulog po tayo sa Panginoon na may pananalig, may pananampalataya. Nakatagpuin ng Diyos ano man atin pong mga kahilingan sa Kanya. Kaya ngayong gabi, ikulap po natin yung ulo, magpakumbaba po tayo at hilingin natin ang pagkilos ng Banal na Espiritu ng ating Panginoon. At pagkatapos po nito, iniling ko po ang ating pong kapatid, Pastor Kyrie, na buksan tayo sa panalangin na pagpalain ng Diyos ang gawain niya ngayong gabi. Manalangin tayong sabay-sabay. Amang banal na nasa langit, sa iyo Diyos ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba. Na sa gabing ito, Panginoon, pagpalain mo Diyos ang aming pong panalangin. Samahan mo kami ngayong gabi sa aming pong panambahan. Dalangin po namin, Panginoon, katagpuin mo rin po ang pangangailangan ng bawat isa. Hinihiling ko, Diyos, na ngayong gabi, iunat po, Panginoon, ang iyong makapangyarihang pangalan na kung saan ang iyong kamay, Ama, dalangin ko, Diyos, ang pagpapagaling mo sa mga may sakit. Lord, patuloy kong itinatalangin sa iyo, Ama, si Koa Nogra, Panginoon, anak ni Sister Cutie Pie, ganoon din po kay Sayo naman, anak, Panginoon, ni Brother Rex, at maging sa amin pong kapatid kay Soy Soy Gairlan. Lord, I pray, patuloy kang gumawa ng himala. Pagpalain mo, Diyos, ang aming pagsamot dalangin sa pangalan ni Jesus. Father God in heaven, sa iyo, Diyos, ang lahat ng papuri, parangal, pagsamba,
Pasasalamat na sa gabing ito, Panginoong Diyos, muli kaming lumalapit sa iyong banal na trono. Patuloy, Panginoong Diyos, nagpapakumbaba na iyong sarili. Inaamin, O Diyos, na wala kaming magagawa kung walang pagtulong, pagkilos ng iyong pong kapangyarihan, ng iyong pong banal na Espiritu. Ngayong gabi, O Diyos, patuloy kang kumilos, O God, samahan mo, Panginoong Diyos, sa iyong lingkod na magdadala man ng iyong pong salita. Dalayan ko, punin mo siya ng karunungan, kaalaman. I pray, O God, ang kapuspusan na iyong pong banal na Espiritu. I pray, God, ang double portion of anointing, dominion, kapangyarihan na sa bawat mamutawi sa kanyang mga labi. Ikaw ang Diyos, mangusap, magpahayag sa aming pong kalagitnaan. Bigyan mo kami ng pangunawa na lubos po naming maunawaan, O Diyos, sa iyong pong salita. Patuloy kang kumilos, O Diyos, maging iunat mo, Panginoon, ang iyong pong makapangyarihang kamay. Patuloy kang magpagaling sa lahat po na may karamdaman ngayong gabi. Hiniling ko, Panginoon, ng kumpleto, ganap na kagalingan, O Diyos, sa inaangkinan ng bawat isa. At maging, O Diyos, dalayan ko ang breakthrough, dalayan ko rin po ang revival, O Diyos, na mangyari sa gabing ito, Panginoong Diyos. Lord, marami pong salamat sa iyo pong gagawin, O Diyos. Ngayong gabi, wala kaming ibang inasahan, sinasaligan, kundi ikaw lamang, Panginoong Diyos. Marami pong salamat. Minsan pa, binabalik ko sa iyo ang lahat ng papuri, parangal, pagsamba at pasasalamat sa iyo lamang dakila at makapangyarihang pangalan, sa pangalan ni Jesus, na ating Panginoon at tagapagligtas. Ang lahat na umiibig sa ating Panginoong Diyos ay sumigaw ng Amen! Palakpakan natin, welcome natin ang bawat lahat. It's in you, Lord, my strength. It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord, in you is in you. My life is in you, Lord, my strength. It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord, in you. I'll praise you with all of my life. I'll praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord, my strength. It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord, in you is in you. My life is in you, Lord, my strength. It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord, in you is in you. In you is in you. In you is in you. It's in you. Palakpakan natin minsan pa, Panginoon. Magandang gabi sa lahat. Purihin ang dakilang Diyos. So welcome ang bawat sa ngayong gabi at marami pong salamat sa atin pong presensya. Pagpalain po tayo ng atin pong poong may kapal. So sa slot na isang linggo, meron po tayong 3 pagtitipon. Alas 7:30 nagsisimula ang atin pong unang serbisyo. Susundan ito sa gabi, alas 6 po ng gabi nagsisimula. At pangatlo, ang atin pong gawain, Miyerkules ng gabi, alas 6 pa rin po. Araw-araw, bukas po ang ating church mula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga. Ito po yung atin pong daily prayer. Thursday, bukas meron tayong praise and worship practice, alas 5:30 ng hapon. Ganon din po, Friday, meron tayong choir practice, alas 5:30 ng hapon. Saturday, ang atin pong follow-up. So, yan po ang atin pong mga gawain sa loob ng isang linggo. At salamat sa lahat na nagpapagamit ng kanilang buhay sa Panginoon. Pagpalain po tayo ng pong may kapal. Dito sa Genesis chapter 28, maagang gumising si Jacob ng umagang iyon, kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binuhusan niya ito ng langis at itinalaga sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na iyon na dati tinatawag na Luz. Nangako si Jacob ng ganito, O Yahweh, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakanin at pararamtan, at makabalik muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang aking magiging Diyos. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito at ibabalik ko sa inyo ang 10 bahagi ng lahat ng ipinagkakaloob ninyo sa akin. Pagpalain ng Diyos
ang pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Ang mga talata pong atin pong binasa, ito po yung panahon na itong si Jacob ay tumakas mula sa kanilang lugar at nagtungo sa Haran. Ang Haran, ito po yung lugar ng kanyang lolo na si Abraham. Na nang tawagin ng Diyos si Abraham, nilisan niya ang lugar ng Haran at sumunod siya kung saan siya dinala ng ating Panginoon. At doon sila nanirahan kasama ng kanyang buong pamilya at sumunod naman kung saan ang kanyang lahi ng kanyang anak si Isaac. At ito ngayon sa ating pong binasa, ito naman ay si Jacob, ang apo ni Abraham. Na isang gabi, habang si Jacob ay nagpapahinga, pagod sa kanyang paglalakbay, na naginip itong si Jacob. Mababasa natin dyan sa simula, in verse 10. At sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang napakataas na hagdanan patungo sa langit. At kitang-kita ng dalawa niyang mata sa panaginip na ang mga anghel ng Diyos ay akyat baba doon sa may hagdanan. At nabigla na lamang si Jacob na sa kanyang tabi nandoon ang Diyos, Ama, na si Yahweh. At nagbitiw ng pangako ang Diyos kay Jacob na ang lugar na kanyang hinihigaan at ang palibot noon ay ipagkakaloob sa kanya at sa kanyang magiging mga lahi. Hindi maunawaan ni Jacob ang nangyayari pagkat yun ay para sa kanya isang panaginip lamang. Subalit kung atin papansinin, dito kinausap ng Diyos itong si Jacob patungkol sa gagawin ng Panginoon o pangyayari ng Panginoon sa kanyang buhay sa parating na panahon. At dahil dito kinabukasan sa ating pong binasa, si Jacob nagbitiw ng pangako sa Panginoon. Nang sabi niya, Panginoon, kung ako'y pagpapalain mo, pakakanit pararamtan, ang sabi niya sa paglalakbay kong ito, ibabalik ko sa iyo ang ikapu at mga handog. Ito yung binitiwang pangako ni Jacob. Ngayon lang hapon, dito ako nananalangin, nag-iisip ako kung ano ang gagamitin kong talata sa Biblia para gamiting paghamon sa pagbibigay. At nanalangin ako at ito nga pinakita sa akin ng Panginoon at ipinaunawa niya kung gaano kahalaga ang pagbitiw ng pangako sa Panginoon. Na sa pagbitiw pala ng pangako sa Diyos, dito nakasalalay ang pagtupad ng pangako ng Diyos sa kanyang mga anak. At dito nga si Jacob nagbitiw ng pangako at dahil sa nakita ng Panginoon sa puso ni Jacob na kanyang tutuparin ang binitiwan niyang pangako, kung iyong pag-aaralan ang naging buhay ni Jacob, in Genesis chapter 30 and Genesis chapter 32, mababasa mo diyan na tunay na dahil sa pagtupad ni Jacob sa kanyang pangako sa Panginoon, pinayaman siya ng Diyos. So napakalaga po pala sa harapan ng Panginoon, yung pang magbitiw ka ng pangako. At dito ngayon, nagbitiw ako ng pangako sa Diyos, Lord, totoo, kilala mo na ako. Pero kung ipapangako, Panginoon, mga property, wala po ako niyan, Panginoon.
Pero alam mo, Diyos, na kung saan sa simula pa, naglingkod ako sa iyo ng buong tapat. At salamat sa iyo, Panginoon, na inabot ko ang edad na ito sa kabila ng edad ko ngayon. Tinugon mo ang aking prayer na hindi mo, Panginoon, inalis sa akin ang lakas. Pati doktor na tumitingin sa akin, hindi makapaniwala na nung nagsimula, mga nakaraang mga taon, check up ako, may sakit ako sa puso, may sakit ako sa ganito, marami, ang daming sakit. Pero nung binitiwan ko ang pangako sa Panginoon, ngayon naman, nagtanong ang doktor, anong ginawa mo? Sabi ko, ma'am, nagpakilala ako sa doktor. Sabi ko, ma'am, alagad po ako ng Diyos. At isa sa sekreto namin sa paglilingkod sa Panginoon ay ang araw-araw na makipag-usap sa Panginoon. Tandaan nyo yan, mahalaga. Yung daily prayer ninyo para sa inyong future. Future ang pinag-uusapan dito. Yung magandang buhay sa parating. At ang future na yan, makakamit mo sa pamagitan ng araw-araw na pakikipag-usap mo sa Panginoon. Tandaan mo, ang taong prayerful o ang taong nananalangin araw-araw, unang-una po dyan, nagbibuild siya ng relationship sa Diyos. Nagkakaroon siya ng mas matatag, mas malalim na pagkilala sa Panginoon at higit sa lahat, ang relasyon niya sa Panginoon. Mahalaga yan. Ito, sinasabi ko ito sa inyo. For 32 years sa aking ministry, mula nang makilala ko ang Panginoon, na-prove ko talaga kung paano ang Diyos kumikilos sa amin pong buhay. Sabi ko nga sa Kanya, araw-araw humingi ako sa Kanya. Alam mo, last kong hiningi sa Panginoon, sabi ko, Lord, bago mo ako kunin, bigyan mo ako ng house and lot para maiwan ko sa aking pamilya kung kunin mo na ako. Yan ang sabi ko sa Panginoon. At dito sa nag-commit ako ngayon lang, sabi ko, Lord, wala akong maikukommit sa iyo kung ano man, kundi ang taos-puso kong paglilingkod sa iyo and beyond into my life, sabi ko sa Kanya, paglilingkuran pa rin kita. Na tulad ni Abraham, Jacob, at Isaac at Jacob, na magpahanggang ngayon, wala na sila dito sa mundo. In Matthew chapter 8 verse 11, patuloy sila naglilingkod sa Panginoon doon sa langit. Katunayan, si Abraham, siya ang itinalaga ng Diyos na magbantay sa may pintuan ng langit. And Luke chapter 16, mababasa natin dyan, si Abraham. Siya ang nagbabantay sa may pintuan ng langit. At yun ang pinangako ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, maglilingkod ako sa iyo ng buong tapat. And beyond into my life, sabi ko, patuloy kitang paglilingkuran. Yun ang aking pledge. Yun ang aking pangako sa Panginoon. Wala man ako may pangako sa Kanya. Wala man ako trabaho. Katulad ni Jacob, na siya ay dumating doon sa lugar ng Haran, nagtrabaho siya. At sa kanyang pagtatrabaho, tinupad niya yung kanyang pangako sa Panginoon na ibinibigay niya sa Panginoon yung kanyang tithes and offering. At dahil doon, in chapter 30, mababasa mo, in last verse ng chapter 30, labis na pinagpala ng Diyos si Abraham dahil sa pagtupad niya sa kanyang pangako. At sa chapter 32, isa sa pinangako isa sa sinabi ni Jacob sa ating binasa, na kung ako tutulutan mo makabalik muli sa bahay ng aking ama. Ang sabi niya, so tinulutan talaga ng Panginoon.
In chapter 32, pabalik na si Jacob sa kanilang lugar, sa kanilang bahay. At nakapiling niya pa ang kanyang ama. Siya pa ang naglibing sa kanyang ama, kasama ang kanyang kakambal na si Esau. Itong si Isaac, ang kamatayan ng kanyang ama. Natupad lahat. At ang isa sa pinakamaganda, sa panahon ng paglalakbay si Jacob sa pauwi na siya sa kanilang lugar, nakipagbuno siya sa anghel ng Diyos. At sa kanya pakikipagbuno, nadaig niya yung anghel ng Panginoon. At hindi niya ito talaga binitiwan hanggang hindi niya nakamit ang bendisyon ng anghel ng Diyos. Sabi niya, bibitiwan lamang kita kung bibindisyonan mo ako. At pinagpala siya ng anghel ng Diyos at pinalitan ang kanyang pangalan ng Israel. Ang ibig sabihin ng Israel, bayan ng Diyos. Yan ang Israel ngayon. No? So natupad lahat yung pangako ng Panginoon kay Jacob. Na mula kay Jacob dahil sa kanyang pagtupad, sa kanyang binitiwang pangako, hanggang sa kanyang sumunod na mga lasanin lahi, generation to generation, hanggang ngayon, walang ibang pinakamagandang lupain, pinakamagandang lugar sa buong mundo, kundi ang bayan ng Diyos na kung tawagin Israel. Yan ang pinakamagandang bayan sa buong mundo. Biblical yan. Kaya marami ang nagnanais na agawin ang bansang Israel pagkat yan ang pinakamagandang lugar sa buong mundo. Biblical po yan. Yan ang kaloob ng Diyos na binitiwan niyang pangako kay Jacob. Mula kay Abraham, Isaac at kay Jacob. At ngayon, patuloy na nagtatamasa sa kabutihan ng Panginoon ang bansang Israel. At pansinin niyo mabuti. No? Ulitin ko ang ibig sabihin ng Israel ay bayan ng Diyos. So, bayan ng Diyos yan, ang Israel. At pansinin niyo, gaano man karami ang kalaban, ang kumakalaban sa Israel, mula pa noon hanggang ngayon, never na mabalitaan mo na natalo ang Israel. Hindi kailanman natalo ang Israel. Why? Pagkat biblical, ang Israel ay merong itinalaga ang Panginoon na anghel ng Diyos na nagbabantay sa lugar na yan. Siya nagbabantay. May anghel ang Israel na nagbabantay para sa ipagtanggol ang bansang Israel. Kaya hindi nila matalo-talo itong Israel. Kasi bayan ng Diyos yan. At yan ang ipinangako ng Panginoon kay Abraham, Isaac at kay Jacob. Ngayon, ang point po dito ngayon, ang kahalagahan ng pagbitiw ng pangako sa Panginoon. Pag once nagbitiw ka ng pangako sa Diyos, ngayon pa lamang, ngayon pa lang, sa pagbitiw mo pa lang sa pangako ng Panginoon, alam ng Diyos kung tutuparin mo yan o hindi. Alam niya. Alam niya, katulad kay Jacob, walang dala si Jacob kundi tungkod lang. Wala. Pero nang magbitiw siya ng pangako sa Diyos, nakita ng Panginoon mismo, dito mahalaga yung puso. Mahalaga yung puso, kahit nga sa paghahandog natin mahalaga yung puso. Hindi tinitingnan ng Diyos kung maliit o malaki yung handog mo, kundi ang tinitingnan ng Panginoon, yung puso. Kung masaya ka ba na nagbibigay. Yung hindi ka napipilitan. Yung bang mula sa puso na paghahandog. Yan ang gusto makita ng Panginoon. Hindi yung bigay-bigay lang. O kung may sobra, magbibigay ka. Kung wala naman, wala naman. Hindi ganon. Kundi dito kailangan talaga
magbitiw ka ng pangako sa Panginoon. In Genesis chapter 32, mapapansin mo diyan, nung pabalik na si Jacob, sabi niya, Lord, nung umalis ako sa amin, tungkod lang ang dala ko. Pero ngayon, pabalik na ako, pinayaman mo ako. Libu-libong baka, libu-libong karnero, libu-libong kambing, libong kamilyo, at mga alahas, ginto, pilak ang daladala ni Jacob. Mayamang mayaman na si Jacob. Yan ang patotoo ni Jacob. Nangyari yan dahil sa binitiwan niyang pangako sa Panginoon na kanyang tinupad. Kaya dito mahalaga pala, no? Ngayon lang talaga, nireveal yung Panginoon Diyos diyan. Napakahalaga pala, yung bang sa iyong paglilingkod bilang isang Kristiyano, yung magbitiw ka ng pangako sa Panginoon. Kung gusto mo talagang gumanda ang future mo, ang buhay mo, dito nakasalalay. Hindi pwede yung ganito tulad ng ginagawa natin na magbigay ka ng ganito, hindi ganon, hindi. Kundi magbitiw ka ng pangako sa Panginoon at pag yan nakita ng Diyos, kahit ngayon pa lang, wala ka pang binibigay, katulad kay Jacob, wala pa siyang binibigay. Pero dahil nakita ng Panginoon ang puso ni Jacob na kanyang tutuparin ang binitiwan niyang pangako, in Genesis chapter 30 and Genesis chapter 32, mababasa mo diyan, mayamang mayaman si Jacob. At pinalitan ng kanyang pangalan ang bayan ng Diyos, ang Israel. Hindi na Jacob, kasi ang pangit ang pangalan Jacob. Alam mo Jacob? Ibig sabihin ng Jacob? Hakog. Yan ang ibig sabihin ng Jacob. Guwapo, paminawon. Meron akong yung anak ng pamangkin ko, ang pinangalan nila Jacob, kasi biblical daw. Yes, totoo yan. Biblical ang Jacob. Pero kung titingnan mo ang meaning ng Jacob, selfish, makasarili, greedy, manluloko, mandaraya. Yan ang ibig sabihin ng Jacob. Kaya mas maganda yung pangalan na lang na yung mga kung ano-ano mga pangalan na gwapo kayo, mga pangalan kahit hindi bagay, pangalan na lang. Pero sa totoo lang, depende po yan sa pagtuturo sa mga anak. Kahit pa maganda pa, Israel pa yung pangalan mo, tapos lumaking demonyo, di naman maganda yon. Wala rin kwenta. Ba? Kasi hindi nga naturuan ng good manners. Hindi naturuan. Kaya maganda talaga yung natuturuan yung anak. At lalo na ituro natin sa kanila ang tamang pamamaraan sa tamang paglilingkod sa Panginoon. Upang nang sa gayon, mawala man tayo dito sa lupa, makatiyak ka na isang magandang future o buhay ang magiging buhay ng iyong anak. Amen? Yun po isang maganda. Kaya ngayong gabi, amen, simple lang, akin naman sa Panginoon, wala ko may papangako sa Panginoon eh. Sabi ko, Lord, ano mo binibigay mo sa akin? Ito na talaga paglilingkod ko. Kaya buong tapat ako maglilingkod sa iyo. Wala na iba. Wala na. Wala man ako may bigay sa kanya, wala man ako trabaho, wala man ako lahat. Yun lang. Sabi ko, sa aking allowance, hahatiin ko yan para ibigay sa iyo ang kalahati. Yun lang sa akin. Every time may paghahandog, andito ang kalahati. Ano? Pinakabababa kong bigay is 1,000 pesos. Yan ang pinakabababa kong bigay. Every service yan. Every service. 1,000 pesos. O higit pa. Yan ang commitment ko na binitiwan sa Panginoon. Kaya sa aking paglilingkod, proof ko talaga, never na iniwan kami o pinabayaan ng Panginoon. At ako naniniwala, bago ako kunin ng Panginoon, meron akong legacy na may iwan sa aking pamilya. Yan yung house and lot. Tandaan nyo yan. Hindi ako kukunin ng Panginoon as long
na wala akong house and lot. Amen? Yan ang legacy, yan ang pamamana ko. Iiwan ko yan sa aking pamilya. At ako naniniwala, tutuparin yan ng Panginoon. Maliit lang na bagay yan. At tandaan natin, walang imposible sa Panginoon. Yuko natin ating ulo, pikit ang ating mga mata, mga banal na sa langit. Sa iyo, Ama, ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba. Na sa gabing ito, Panginoon, pagpalain mo, Diyos, ang aming pong pag-ahandog. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Come bless the Lord, all you servant of the Lord, who stand by night in the house of the Lord. Lift up your hands in the holy place. Come bless the Lord. Come bless the Lord. Come bless the Lord. All the servant of the Lord, who stand by night in the house of the Lord. Lift up your hands in the holy place. Come bless the Lord. Come bless the Lord. Amen. Maraming salamat po. Palakpakan natin minsan pa ang Panginoon. Praise God. So magandang gabi po sa ating lahat. Amen. So una sa lahat, ating pong pinapasalamatan ang ating Panginoong Diyos at maging sa ating minamahal na pastor sa pagkakataon naman po na tayo po ay makapaghatid ng salita po ng ating buhay na Panginoon. So handa na bang lahat na makinig ng salita ng ating Panginoon? Amen. So praise God. So kung handang lahat, buksan po natin ang ating mga Biblia dito po sa aklat ng Efeso chapter 4, verse 1 to 6. So sabayan niyo po ako sa pagbasa. Sabi po dito, bilang isang bilanggo dahil sa paglilingkod sa Panginoon, hinihiling kong mamuhay kayo ng karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. Verse 2, maging mahinahon kayo, mapagpakumbaba, maunawain at mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo. Verse 3, pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa nyo mula sa banal na spirito sa pamagitan ng mapayapa ninyong pagsasamahan. Verse 4, sapagkat iisang katawan lamang tayo na may isang banal na spirito at isa rin ang pag-asa binigay sa atin ng tawagin tayo ng Diyos. Verse 5, iisang Panginoon natin, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Verse 6, iisang Diyos natin at iisa ang Ama nating lahat. Naghahari siya, kumikilos at nanahan sa ating lahat. Pagpalain ang salita ng ating Panginoon. So tayo po'y manalangin o Diyos sa dakilat, makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, Panginoon, nagpapasalamat po kami ngayong gabing ito na kami, Panginoon, ay tinipon mo sa lugar na ito upang aming pag-aralan ang iyong banal na salita. Inaamin ko po, Panginoon, na wala kaming magagawa. Hiniling po namin, Panginoon, ang pagkilos na iyong kapangyarihan, ng banal na spirito na siyang pumuspus, Panginoon, sa bawat isa at maging sa akin din, Panginoon, na sa bawat salita na mamatawi sa aking mga labi. Kayo ang Diyos na siyang magpapahayag at magpapaunawa sa bawat isa na narito, Panginoon. Kayo ang Diyos na siyang pagpupuno, Panginoon, kung anumang kakulangan ngayong gabi ito. Lord, ibinabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri, parangal, pasasalamat sa iyo lamang makapangyarihang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, nating Panginoon at tagapagligtas. Amen. So once again, magandang gabi po sa lahat. So ngayong gabi ito, mga minamahal, ang ating pong tema na ipapangaral is living in unity in the church. Pamumuhay ng pagkakaisa sa iglesia ng ating buhay na Panginoong Diyos. So, nais ko lamang po tanungin ang bawat isa sa atin. Amen. Part po ba tayo ng iglesia ng ating Panginoon? Praise God. Amen. Kaya ngayong gabing ito, I do believe na makakarelate po tayo sa ating pag-aaralan. So, alam niyo po ba mga minamahal, meron po pinakamataas na puno sa mundo.
Yung puno po ito, yung tinatawag pong redwood. Amen? Pula na wood. Amen? Redwood tree sa California. Amen? So kung pupunta ka na California, makikita mo itong puno na ito. Amen? Then nagtataasan, and then marami ito lalo na sa mga mountain, at din sa gilid ng kalsada. So ang ilan sa kanila ay may taas na 300 talampakan at higit sa 2,500 taong gulang. Amen? Napakataas ito. Iisipin mo na ang mga punong ganoong kalaking ay magkakaroon ng napakalaking sistema ng ugat na umaabot ng daan-daang talampakan sa lupa. Ngunit hindi iyon ang kaso. Ang mga redwood ay may napakababaw na sistema ng ugat. Gayunman, ang mga ugat ng mga punong ito ay magkakaugnay. Sila ay nakatali sa isa't isa, magkakaugnay. Kaya kapag dumating ang mga bagyo at umihip ang hangin, nakatayo pa rin ang mga redwood. So, makikita mo ang redwood, napakataas po itong puno. Amen? At aakalain natin yung punong ito is matibay. Amen? Kasi kahit anumang dumating na bagyo, malakas na hangin, yung punong ito ay still nakatayo. Amen? Hindi siya nabubuwal, natutumba. Kaya umaabot ng 2,500 years yung kanilang lifespan. Amen? So, alam niyo po mga minamahal, kung tutuusin, ang redwood, wala siyang, kung ano pa, yung ugat niya is hindi po talagang malalim yung kapit. Amen? Bakit hindi siya natutumba? Bakit nasa kabila ng malalakas na hangin, bagyo? Kasi alam niyo ang mga redwood, magkadikit-dikit yan sila. Amen? Dikit-dikit yan sila. Parang isang di pala yung layo, yung agwat nila ba sa isa't isa. Ang dahilan po mga minamahal, yung maugat pala ng mga redwood, nag-interlocking, parang naghahawakan. Amen? Nagkakabudanay ba? Amen? Kaya, isa ka puno ng redwood, kapag binayo ng malakas na hangin, hindi siya matutumba kasi yung ugat niya, nakakapit sa kapwa niya, puno. Amen? Kapwa niya punong ugat. Kaya nagtutulungan talaga sila para ang isa sa kanila ay hindi matumba. Amen? So magandang halimbawa po yung redwood. Amen? Lalo na sa ating iglesia. Amen? Kapag malakas yung kapit natin sa isa't isa, walang sino man isa sa atin ang matutumba. Amen? Lahat tayo sama-sama, tulong-tulong. Amen? Nagkakaisa. Lahat nagpapalakasan. Kaya, pansinin natin yung redwood sa California. Napakarami. Amen? Parang gina-preserve talaga ito ng itong government. Nagiging maganda itong attraction lalo na sa mga turista. Amen? Kaya pinupuntahan ito ng mga tao sa punong ito. Amen? Kasi nagtataasan mga punong ito. Amen? Dumadami. Dahil na rin po sa kanilang pagkakaisa. Amen? So, the unity in the root system is the key to their survival. Amen? Ang dahilan kung bakit sila nanatiling buhay, amen? At minsan tumatagal ng 2,500, diba? Grabe kahaba yung buhay nila dahil po sa kanilang pagkakaisa sa unity. So kaya ngayong gabi ito mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi ito is living in unity in the church. Amen? Pamumuhay ng pagkakaisa sa iglesia ng ating buhay ng Panginoong Diyos. So unity is the state or quality of being one. Singleness, harmony, and undivided. So ang pagkakaisa ay ang estado o kalidad ng pagiging isa, pagkakaisa, mapayapang pagsasama at hindi nahahati. So ito yung makikita mo sa isang organisasyon, amen? Sa iglesia ng ating Panginoong Diyos, kapag mayroong pagkakaisa, makikita mo na iisa yung ating layunin, adikain, at tayo po ay mayroon pong magandang ugnayan sa isa't isa. Amen?
makikita sa atin yung harmonious relationship at wala sa atin yung tinatawag na undivided. Amen? Walang kanya-kanya ba? Hindi nagkakabaha-bahagi. So, according po sa Ephesians chapter 4, verse 3, sabi po sa talata, magsikap at mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa pamagitan ng bigkis ng kapayapaan. So, ito po yung nais ipaabot ng Panginoong Diyos sa atin. Amen? Na magsikap, amen, at mapanatili yung salitang pagkakaisa sa iglesia ng ating buhay na Panginoon. Kasi there is power in unity. Amen? Meron talagang kapangyarihan na magagawa po ang unity sa church. Amen? Mamaya itatakil natin kung ano yung blessing kapag makikita sa iglesia ang tinatawag po na unity. So, ang simbahan sa Efeso ay may halong mananampalataya. Amen? Mga hintil at ilang mga bagong convert na Hudyo. Lahat noon ay sama-samang sumasamba, ngunit hindi sila nagkakaroon ng pagkakaisa sa kanilang tungkulin at paniniwala. Ginawa ng bawat grupo ang sa tingin nila ay mabuti. Sa makatuwid, hinihimok ni Pablo ang simbahan sa Efeso na mamuhay ng may pagkakaisa. Di ba sa atong teksto sa Efesos chapter 4 verse 1 to 6? So ito yung kanyang challenge, lalo na sa mga believers ng ating Panginoong Diyos. Amen? Huwag kayong magkanya-kanya. Amen? Kundi, sikapin nyo na mapanatili yung word na unity sa iglesia. Kasi yan ang reason bakit hindi nagtatagumpay ang iglesia ng ating Panginoon dahil sinisira yung word na unity. Amen? Kasi ito yung layunin ni Satanas na hindi makita yung word na unity sa iglesia ng ating Panginoon. Kasi alam ni Satan, mayroong kapangyarihan ang word na unity, amen, sa church ng ating Panginoong Diyos. Mayroong mga bagay na magagawa beyond sa ating pong imagination, amen? So ngayong gabi ito, how can we develop unity? Paano natin mapapaunlad ang pagkakaisa? According po sa Ephesians chapter 4 verse 2, sabi po dito, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Mapagparaya kayo dahil sa iyong pagmamahal sa isa't isa. At din sabi din sa Philippians chapter 2 verse 1 to 4, kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo. Mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pagkakaisa ng Espiritu Santo at mayroong kagandang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng iisang kaisipan, magbuklod kayo sa isang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin or pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Amen? So ito yung mga pamamaraan para ma-develop po natin, amen? Mapaunlad po natin yung word na unity, amen, sa bawat mananampalataya. So ngayong gabi ito, pag-aaralan po natin kung ano po yung tamang katangian, amen, para mapaunlad natin yung word na unity sa isang Kristiyano. So una po nating pag-aaralan yung word na humility and gentleness. Kababaang loob at kahinahunan. So according po sa Ephesians chapter 4 verse 2, maging lubos na mapagpakumbaba at maamo, maging matyaga, magtiis sa isa't isa sa pag-ibig. Amen? Napakalaga po yung humility na makita po sa atin. Amen? Isa po siya sa mga qualities na dapat mayroon po tayo. Amen? Para magkaroon po tayo ng unity sa church. Amen? Yung word na mapagpakumbaba. Amen? So upang magpasako sa mga otoridad, upang pahalagahan at ilagay ang iba kaysa sa inyong sarili, para magawa natin ito, ang Biblia po ay nagsasalita na kailangan nating magkaroon ng kababaang loob. Amen? Lalo na sa ating pag-iisip. Kasi minsan dyan nagsimula sa ating isip Minsan isipin natin, mas magaling ako sa kanya. Amen? Mas maayo ko sa iya. Amen? Kaya makikita mo sa taong iyon. Amen? Ano ba? Handa niyang hamakin yung kanyang kapatid. Amen? Kasi yun niya turing niya sa sarili niya, mas mataas siya, mas lamang siya, amen? Mas magaling siya.
Amen? Parang hinahamak na yung kapwa niya, lalo na mananampalataya. So dyan po nagsimula po sa ating kaisipan. Amen? Dapat natin yan na kung saan ma-overcome. Amen? Isang saloobin na kumikilala sa halaga ng ibang tao kaysa sa ating sarili. Amen? Dapat mawala po sa ating ito yung parang gina-compare mo yung sarili mo sa kapwa mo nga mas maayo ka. Amen? Kaya makita mo yan, pabida-bida. Amen? Kahit hindi naman tinatawag, magsasalita talaga yan. Amen? So, ang mga taong gusto natin ay ang mga taong nagpapakita sa atin ng paggalang na sa tingin natin ay narapat sa atin. Ang mga hindi natin gusto ay ang mga nararamdaman nating hindi tayo gusto. Gayon pa man, kung titigil tayo sa paghahanap ng respeto mula sa iba at simulan nating igalang ang mga tao at isipin natin, yan ay kaloob ng Diyos kanila. Amen? Kung gayon ay mag-ugli sa atin ng pagkakaisa at magandang pagsasama. Ang magiging resulta ay dahil binibigyan natin sila ng paggalang, ibabalik din nila sa atin ang parehong paggalang na natanggap nila. Amen? So kailangan lang dito is respect one another. Amen? Kailangan natin pahalagan din yung kapwa natin. Amen? Bigyan din natin ng chance. Amen? Hindi laging ikaw na lang. Amen? Kasi, kaya ang iba, hindi nila nagpapagamit kasi pili na sa sarili nila. Parang hindi sila in. Amen? Hindi sila kabahagi. Kasi hindi sila binibigyan ng rule. Amen? Kasi kung sino yung lagi na lang, makikita, yun na lang ang laging ginagamit. Amen? So, yun po, bigyan din natin ng kahalagahan ng bawat isa. Amen? Kung pwede gani, kita mismo mag-take initiative na i-fellowship natin, lalo na yung ating mga kapatiran. Kasi may mga kapatiran tayo, hindi na mahiyain. Amen? Parang, nilalayo nila yung kanilang sarili ba? Feeling nila parang they are not in. Amen? O hindi sila part, lalo na sa ating ginagawa para sa ating Panginoong Diyos. Amen? Gaano lang yung lapitan mo, i-fellowship mo, kamustahin mo lagi. Amen? At encourage mo, magpagamit ka. Amen? At din gawin mo yung halimbawa sa sarili mo. Ako, nagsimula din ako dito, pasimba-simba lang. Amen? Panood-nood lang. Pero ngayon, ginagamit ng Panginoon dahil nagdesisyon ako na i-involve ko yung aking sarili sa ating buhay ng Panginoon. Amen? Huwag natin, wag natin na, kung sample lang, kung may mga kapatiran tayo, para may mga kaisimpat, minsan tayo na hindi natin inlapit yung ating sarili ba? Amen. So, pangalawa naman is gentleness, kahinahunan, kaamuhan at malumanay na pagsasalita. Amen? So, napakalaga din na dapat magkaroon din tayo ng tinatawag na kahinahunan. Amen? Gentleness. Lalo na sa ating ginagawa, sa ating pagsasalita. Amen? Kasi kapag ganyan yung ating ways, yung mahalumanay tayo magsalita, amen? Amen? So, ang mga kapatiran natin, hindi yan sila mahihiya. Amen? Kundi, magkakaroon talaga sila ng, parang confidence din. Amen? Makipag-fellowship sa atin. Amen? Pero kung magsalita tayo, walang kahinahunan. Amen? Hindi tayo lalapitan ng ating mga kapatiran. Amen? Lalayuan tayo. Amen? So, ganyan po mga minamahal. Maganda po na magkaroon tayo ng gentleness, lalo na sa ating actions, sa ating pananalita. Amen? So, tingnan kung paano nilarawan ni Jesus sa kanyang sarili. Sa Matthew 11 verse 29, pasanin niyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may maabang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. So, sinabi mismo ng ating Panginoon, amen, na ang Panginoong Jesus natin is mayroong tinatawag na maamo, amen, at kababaang loob. So, as a Christian, dapat tularan natin ang ating Panginoon. Amen? Kung si Jesus Christ nga is mapagpakumbaba, dapat makita din sa atin. Amen? Kung ang Panginoong Jesus ay maamo, amen, may kababaang loob, gentle, dapat tayo rin, amen, makikita din sa atin ang katangian ng ating buhay ng Panginoong Diyos. Amen? Pangalawa naman is patience and forbearance. Matyaga at mapagtiis. According sa Ephesians chapter 4 verse 2, maging lubos na mapagpakumbaba at maamo, maging matyaga,
magtiis sa isa't isa sa may pag-ibig. Amen? Patience. Makikita ba ito sa atin? Minsan, kapag, sample lang, may laktan ka mo, amen, ang upod mo, kapaday-dugay, amen? Doon namin buyayawan. Amen? Doon namin biyaan. Amen? So, dapat as a Christian, ano natin ito, amen? Isabuhay natin ito. Amen? Marunong tayo maghintay, amen? Patience. Maging matyaga. Amen? Huwag agad padadala sa ating damdamin. Amen? Agad tayo magagalit. At then, kung di natin mapigilan yung ating mga labi, makapagsasalita tayo ng mga bagay na hindi kaya-aya. Amen? Hindi ka pakipakinabang, lalo sa taong sinabihan natin. Amen? So, para ma-maintain yung unity sa church, kailangan makita sa bawat isa sa atin yung word na patience. Amen? Maging matyaga. Lalo na yung dinedisciple mo, tiga-ulo, doon namin na si Paul, adya po gabago. Amen? Patience. Amen? Yan ang turo ng Panginoon. Amen? Hindi man tayo Diyos na kailangan isang salita mo, mabago agad siya. Amen? Kundi gusto pa ng Panginoon, mabago rin tayo. Amen? Magkaroon tayo ng word ng patience. Amen? Minsan kasi sinusubukan tayo ng Panginoon sa ganyang bagay para ma-prove ng Panginoon tunay na meron kang patience sa sarili mo. Amen? Kaya patience. Amen? Magpaumanhinan. Amen? Kung nakagawa ng pagkakamali yung kapatid natin, amen, unawain natin, amen, walawakin natin ang isip, amen, huwag agad magsasalita ng masama, amen. Kita, abi, ang aton nga nature, once gawan tayo ng masama, amen, gusto din ang gantihan agad ba, amen. Minsan, nakita natin yung kapatid natin na may ginawa na hindi tama, agad tayo nagja-judge, amen. Agad natin, parang hinahatulan ba? Amen? So mahalaga dito na dapat unawain din natin. Amen? Bakit nagawa niya ang isang bagay? Amen? So mapagtiis. Amen? Dapat, as a Christian, tiisin natin yung ating kapwa. Amen? Kahit masama yung ugali niya. Amen? I-love pa rin natin sila. Amen? Yan ang turo ng Panginoon. Ay, kasi Jesus Christ, kung hindi siya mapagtiis, pinatay niya ng mga disciples. Amen? Pero makita mo sa ating Panginoon, kasi ang tao mapagtiis, full of love yan. Amen? Ginaantos niya lang. Amen? Kasi ang faith niya, nasa Panginoon. Amen? Pagtitiisan kita, bahala ng Panginoong Diyos sa iyo. Amen? Sign niya na mahal niya yung kapwa niya. Amen? So, meron pong illustration. Habang nagsisimulang maglakbay ang isang tren, hawak ng isang ama kanyang maliit na sanggol sa compartment. Ang sanggol ay naging hindi mapakali at lalo pang umiiyak. Habang lumalapit ng gabi, hindi na makayanan pa, isang matandang lalaki nagsalita, bakit hindi mo pinipigal yung sanggol na umiiyak? Sinabi ng ama, ginawa ko ng aking makakaya, sir. Pero nagpatuloy ang lalaki, bakit hindi mo ibigay ang sanggol sa kanyang ina? Hindi mo ito kayang alagaan. Nagkaroon ng ilang sandali at pagkatapos sumagot ang ama, patawarin niyo po ako. Ginawa ko naman ang lahat para mapatahan, pero wala pa rin nangyari. Sinabi rin ng lalaki, ang ina ng sanggol ay nasa kanyang kabaong na nasa lagid sa unahan. So nagkaroon ng matinding katahimikang saglit, pagkatapos ay humingi ng paumanhin ng lalaki para sa kanyang pagkainip at hindi magandang pananalita. Kinuha niya ang maliit na sanggol, at ibinigay niya sa kanyang mga bisig at sinabi sa pagod na ama, matulog ka na. Dahil sa pasensya, inalagaan niya ang maliit na bata sa buong magdamag. Amen? Kasi minsan ganyan tayo agad tayong nagsasalita ng masama. Amen? Lalo na kapag may mga negative situation. Amen? So, kailangan unawain din natin. Amen? Tulad ng sa ating illustration, amen? Galit na galit siya kasi grabe yung ingay ng anak, amen? At hindi mapatahan ng ama. Pero ang totoo pala, yung nanay ng bata is patay, amen? kaya ginapan ng kamutan sa ama na mapatahan pero hindi niya magawa, amen? Kaya nang malaman na yun, amen? Siya na mismo yung kumarga sa bata at nagpatahan.
So dapat ganyan din ba? Magkaroon tayo ng word of patience. Amen. Para maging okay ang lahat ng sitwasyon. Amen. Maging ma-normalize ba ang situation. So kung kailangan umunlad ang pagkakaisa sa ating tahanan, lugar at trabaho, simbahan, kailangan nating maging matyaga sa isa't isa. Amen. Magtiis about isa. Amen. Kasi kung wala tayong word na patience, hindi tayo marunong magtiis, yan, away, gamo ang mangyayari sa atin dito sa iglesia. Amen. Number 3 naman is do not be selfish. Huwag maging makasarili. Amen. Dapat ito din makita sa atin. Amen. Na mawala sa atin ang pagiging makasarili ba? Parang isipin lagi natin kung paano tayo makatulong sa ating kapwa. Amen. Paano tayo makatulong dito sa church, sa gawain para sa Panginoon. Amen. Kapag ganyan yung ating kaisipan, amen, makikita mo talaga yung word na unity sa church. Amen. Hindi nagkakanya-kanya. Amen. Wala agad dinalukay. Kapag nakita niya ang kapwa niya, kapatid niya, nahihirapan, mayroong pangailangan, agad tinutulungan niya. Amen. So according sa Philippians chapter 2 verse 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin or pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring niyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Amen. Isipin din natin, huwag din natin isipin yung word na makasariling ambisyon. Amen. Minsan kasi may mga tao na pumupunta sa isang lugar, sa isang organisasyon, ang isip nila, paano sila makakuha ng benefits? Amen? Ano ang magagawa ng organisasyong ito sa aking buhay? Amen? Ganyan yun, kadalasan yung iniisip ng mga tao eh. Paano sila makakuha sang gain? Amen? Benefits. Amen? Kasi kung ganyan tayo, walang mangyaring mabuti sa ating buhay. Amen? Kung ganyan sa atin dito, yan ang ating mindset. Paano makakuha lang sang for your own good benefit? Amen? So meron po isang pangulo na nagsasabi, huwag itanong kung ano ang magagawa ng iyong bansa para sa iyong. Bagkus sabihin mo, anong magagawa ko sa aking bansa. Amen? Kailangan nating ihinto ang pag-uukol ng oras sa pag-isip tungkol kung ano ang magagawa ng Diyos at ng simbahan para sa atin. At igugol natin ang mas maraming oras sa pagtatanong sa ating Panginoong Diyos kung anong magagawa natin para sa Kanya at sa Kanyang simbahan. Amen? Tulad ng dumating tayo dito sa church. Amen? Huwag nating isipin kung ano ang magagawa ng simbahan sa atin. Amen? Kung ano ang magagawa ng Diyos sa buhay natin. Ang tunay na Kristiyano, ang laging nasa isip niya, ano ang magagawa niya para makatulong sa gawain ng ating buhay na Panginoong Diyos. Yan ang tunay na Kristiyano. Amen? Nag-iisip siya ng mga bagay kung paano niya mapapalawak or mabibigyan karangalan ang ating buhay na Panginoong Diyos. Amen? Huwag lagi yung sarili natin ba? Amen? Kasi ang selfishness, makita mo yan kay Satanas. Amen? Sa time na siya nag-reveal din sa ating Panginoon, amen? Gusto niya talaga angkinin yung trono ng ating buhay na Panginoong Diyos. Pero binagsak siya ng ating buhay na Panginoon. Kasi alam ni Satanas, kapag ang isa sa atin dito magkaroon ng tinatawag na selfishness, amen, masisira yung iglesia ng ating buhay na Panginoon. Amen? So gusto ng Panginoon mawala po ito sa atin. So mayroong mag-asawa na nasa early 60s ang lumabas para ipagdiwang kanilang ika-35 anniversaryo ng kasal. Biglang lumitaw ang isang engkanto sa kanilang mesa at nagsabi, sa pagiging isang huwarang mag-asawa at sa pagiging tapat sa isa't isa, sa lahat ng oras na ito, bibigyan ko kayo ng isang kahilingan. Amen? So meron pong engkanto, amen, na nagsabi, dahil nakita niya yung mag-asawa, masaya yung kanilang pagsasama, nagbigay siya ng kahilingan. So sabi ng asawa, gusto kong maglakbay sa isang lugar na kasama ang aking mahal na asawa. Sabi ng asawang lalaki. So inilipat na engkanto ang kanyang stick at 2 ticket yung kanyang ibinigay sa may asawa. Amen? Para pumunta sa isang lugar para doon sila magdiwang na kanilang anibersaryo. Ngayon na ang pagkakataon ng asawang lalaki. Saglit,
siyang napag-isip at sinabing, so napaka-romantic naman ito, pero ang pagkakataong tulad dito ay nangyayari lang minsan sa buhay ko. Kaya pasensya na mahal ko. Ngayon, 62 years old na ako, pero ang wish ko ay magkaroon ng asawa na mas bata sa akin ng 30 taon. Sige, hindi ba niya yung wish? Amen? Minsan lang ito mangyari na mag-wish siya. So gusto ko magkaroon ako ng asawa na 30 years old ang mas bata sa akin. Amen. Kaya nalungkot yung asawa niyang babae, amen. Yung inkantado sa wish ng lalaking yung asawa ng lalaki. Amen. Kaya walang magawa yung inkantado kasi wish is a wish eh. Amen. Kaya winagayway ng inkantado yung kanyang tungkod at biglang naging 92 taong gulang yung asawang lalaki. Amen. Instead niya maka-benefit siya. Amen. Katapusan pala, amen, siya pala yung tumanda ba? Amen, 92 years old. So minsan ba, nag-iisip tayo kung paano tayo maka-benefits, pero hindi natin alam, in the future, mawawalan po tayo. Amen. Kasi hindi yan nais ng Panginoon na makita sa atin. So pang-apat naman is do not live to impress other. Huwag mabuhay para magpahanga sa iba. Amen. Kailangan as a Christian, be a God's pleaser. Amen. Huwag tayong magiging man's pleaser. Kasi hindi yan nais na makita ng Diyos sa atin. Kasi kung yan ang ating ginagawa para bigyan kasayahan yung ating kapwa, so I do believe na hindi po tayo manatili sa ating ginagawa para sa ating Panginoon. Amen? Magsasawa din tayo. Amen? Kasi not all the times, mapasaya natin yung kapwa natin. Amen? Kaya as a Christian, lagi nating isaisip kung paano natin bigyan kasayaan ng ating buhay na Panginoon. Amen? So, hindi nabuhay si Jesus para pahangain ang mga tao. Amen? Kundi nabuhay ang ating Panginoong Jesus, habang siya'y nabubuhay sa mundong ito, mapapansin natin, ginagawa niya ang lahat ng bagay para mabigyan kasayahan ng ating Diyos Amang nasa langit. Amen? So, Philippians chapter 2, verse 7, sa halip, ginawa niya ang kanyang sarili na walang kabuluhan sa pamagitan ng pagkuha sa mismong kalikasan ng isang alipin at ginawang kawangis ng tao. Amen? So, ginawa yun ng ating Panginoon na magsakatawang tao para tayo iligtas ng ating buhay na Panginoong Diyos. Amen? Sinakripisyo niya yung magandang kalagayan sa langit. Amen? Para tayo bigyan ng kaligtasan. Kasi yun po ang way ng ating Panginoong Jesus para masunod at mabigyan niya ng kagalakan ng ating Diyos Amang nasa langit. Amen? So ngayon, kung kailangan natin ng pagkakaisa sa simbahan, kailangan nating maging mapagpakumbaba, maamo, matyaga at mapagpasensya. Hindi maging makasarili at hindi mamuhay upang humangan ng iba. Kapag tayo namumuhay na may pagkakaisa, maging makapangyarihan ang iglesia. Amen? Maging powerful ang church ng ating Panginoon kapag makikita ito po sa atin. Amen? So next naman, the hindrances of unity. So ano po yung mga hadlang sa pagkakaisa sa iglesia? Yung word na unforgiveness. Amen? Ito po yung hindi nais makita ng Panginoong Diyos sa kanyang mga anak. Amen? Yung word na hindi pagpapatawad. Alam niyo po mga minamahal ang Diyos natin mapagpatawad. Amen? Dapat makita din sa atin. Amen? Tulad sinabi ko kanina, kung sinasabi natin, kung tayo ay Kristiyano, amen? Or kaisa ng ating Panginoong Diyos, dapat ma-apply po natin, amen? Yung word na forgiveness. Amen? Mawala sa atin. Pangalawa naman is yung tinatawag na bitterness. Amen? Hadlang din ito sa pagkakaisa sa iglesia ng ating Panginoon. Yung tinatawag na bitterness. Amen? Pangatlo naman is jealousy. Amen? Inggitan. Amen? Gusto niya kung ano makita niya sa kapwa niya, dapat mayroon din siya. Amen? Kaya ginagawa niyang lahat. Kahit sa masamang paraan, para bangkin niya yung mga bagay na kung saan nag-udyok sa kanya dahil sa jealous. Amen? Pang-apat naman is self-focus or self-absorption. Amen? Lagi siyang nakatuon, lagi sa kanya sarili ba? Amen? Dahil siya masaktan, amen? Pagsabihan lang, amen? Naglalod-lood yun, amen? Nakafocus siya ba? Amen?
Parang every time nga makarinig lang siya ng mga salita na parang tinatamaan yung kanyang ginagawa, doon na kung saan nagkakaroon siya na tinatawag na self-pity or magagalit siya ngayon. Amen? So ito po yung mga katangian sa isang tao na dapat mawala po sa atin. Amen? Para manatili po yung word na unity sa iglesia ng ating Panginoon. So, ano ba yung mga susi para mapanauli yung unity sa church? So, una po yung tinatawag na praying for one another. Amen? Ipinagpa-pray ba natin ang ating kapwa Kristiyano? Amen. Amen. So, yan po ang nais makita ng ating Panginoon. Amen? Kailangan natin ipag-pray. Every services, diba, gina-mention man ng ating mga pastor kung ano yung ating ipag-pray. So, dapat gawin din natin. Amen? So, ipag-pray natin ang bawat isa sa atin. Pangalaman is loving one another. Amen? Mahalin natin yung ating kapwa. Maging sino man siya. Amen? Kahit masama man ugali niya, mahalin mo pa rin natin. Amen? Kasi yan ang turo ng Panginoon. Huwag lamang nating mahalin yung mga tao na mabuti sa atin. Amen? Kahit yung mga taong hindi mabuti sa atin, mahalin natin. Amen? Tulad ng ating Panginoong Diyos. Amen? Minahal niya pati si Judas. Amen? Kahit yung taong nag-betray sa kanya. Amen? Kasi yun ang tunay na love. Walang pinipili. Lahat, minamahal niya, tinatanggap niya, at ginagawa niya ng mabuti. Amen? Pangatlo naman is letting go of the past. Kalimutan na yung mga masamang nangyari sa nakaraan. Amen? Minsan kasi tayo iniisip pa rin natin yung mga nangyari sa ating nakaraan. Amen? Para pinapako pa rin natin. Lalo na yung mga negative na mga situation. Dapat alisin na yun. Amen? Kung ano pa, putulin na. Amen? Ilibing na yung mga negative mga pangyayari sa nakaraan. Amen? Kundi mamuhay na tayo sa present. Amen? Ito yung lagi natin isip lagi. Yung present at then yung future. Amen? Pang-apat naman is bearing one another's burdens. Amen? Magtulungan tayo. Amen? Bilang anak ng ating Panginoong Diyos. Amen? Magkakapatiran po tayo dito. Amen? So dapat tulungan tayo. Kung may nangangailangan, amen, take initiative. Huwag na yung hintayin na maghingi pa sa atin. Amen? Huwag mo hintayin na nakaratay na. Amen? Huwag na natin na nakusan manglimos pa. Di ba mayroon tayong discernment. Amen? Lalo na sa ating mga kapatid. Sabi makita mo yung panglapsin na ito yung wala pagkaon. Amen? Wala ginakaon. Alam ko laton mo pa nga magka-ulcer pa. Amen? Kapag kita mo gani nga galapsi na tsura, ito yung wala yung make-up. Amen? Tagaan na. Amen? So yun po. So panguli naman is the blessings of unity. So ano po yung pagpapala kapag makita ng ating Panginoong Diyos na meron pong word na unity sa kanyang iglesia? So unity attracts God's favor and anointing. Amen? Ito yung ipagkakaloob ng Panginoon, yung tinatawag na pabor. Amen? At then, yung tinatawag na anointing. Amen? Yung dominion, yung pagkilos, yung pagsama ng ating buhay na Panginoon. So hindi magiging patay yung ating pagsamba, yung ating pagpupuri. Madadama talaga natin yung presence ng ating buhay na Panginoong Diyos. Amen? At pangalawa naman is unity leads to greater productivity. So it means ang pagkakaisa pala, ito po ay magbibigay sa atin ng pagbubunga. Amen? Maging productive tayo sa lahat ng ating ginagawa. Amen? Hindi masasayang. Amen? Yung mga paghayo natin, yung mga pag-invite natin, yung ating mga pagpapagal para sa ating Panginoon. Amen? Makikita mo talaga ang Panginoon, siya na mismo gagawa ng paraan para siya po yung magdagdag na mga ililigtas siya dito sa church. Amen? Basta sa atin lang, gagawa lang tayo para sa Panginoon. Dahil sa ating pagkakaisa, pararamihin tayo ng ating Panginoon. Amen? Maging fruitful yung ating ginagawa para sa ating Panginoon. At panguli naman, unity leads to sustainability. Amen? Mananatili po tayo. Amen?
hindi tayo matutumba, hindi mawawasak ang iglesia ng ating Panginoon, kundi tatagal po tayo, lalo na iglesia ng ating Panginoong Diyos. Magsusustain talaga ito. Amen? Kahit anumang mga pagsubok, kahit anumang mga trials, mga difficulties na maranasan ng iglesia, mananatili pong nakatayo. Amen? Matatag ang ating iglesia ng ating buhay na Panginoong Diyos. Kaya ngayong gabi ito, mga minamahal, amen? Yuko po natin ang ating mga ulo, ipikit natin ang ating mga mata. So ngayong gabi ito, mga minamahal, na pag-aralan po natin yung living in unity in the church. Amen? Ang kahalagahan ng pagkakaisa na dapat natin isabuhay sa iglesia ng ating buhay na Panginoong Diyos. Amen? Kaya ngayong gabi ito, mga minamahal, saya sa atin natin ang ating mga sarili. Amen? Kung naging kabahagi ba tayo sa word na unity sa iglesia ng ating Panginoon, or baka tayo ang reason kung bakit nawawala yung unity sa church. Amen? Kaya ngayong gabi ito, mga minamahal, amen? Saya sa atin natin ang ating mga puso't isipan. Amen? Kung naging part ba tayo sa word na unity sa church ng ating buhay na Panginoon. Amen? Kasi kapag mawala na po ang unity sa church, yan na po ang simula ng pagbagsak ng iglesia ng ating buhay na Panginoon. Amen? Hindi na po, kung ano pa, hindi na natin makikita yung pabor, amen? Yung pagkilos ng ating buhay na Panginoong Diyos. Hindi na natin makikita yung pagbubunga at hindi na natin masusustain ang iglesia ng ating buhay na Panginoon. Kaya ngayong gabi ito, mga minamahal, sa ating narinig na pangangaral patungkol sa unity, amen? Gampanan po natin yung ating role, amen? As a Christian, nating napag-aralan kung ano yung mga karakteristik na dapat nating taglayin, amen? Dapat magkaroon tayo ng tinatawag na humility, amen? Paging mapagpakumbaba tayong gentleness, meron tayong tinatawag na kahinahunan, amen? Magkaroon tayo ng patience, maging matyaga, mapagtiis, at do not be selfish, amen? Huwag tayo maging makasarili, amen? Lagi natin isipin kung paano tayo makatulong sa church, paano tayo makatulong sa gawain para sa ating buhay na Panginoong Diyos. Kapag ito po makikita ng Panginoong Diyos sa ating mga minamahal, amen, hindi po mahirap ang pagpapala na ibibigay ng Diyos sa atin. Amen? At huwag din tayo mamuhay na gusto nating mabigyan kasayahan lamang yung ating kapwa. Amen? Dapat as a Christian, mamuhay tayo na nabibigyan natin ng lugod araw-araw ang ating buhay na Panginoong Diyos. Amen? Be a God's pleaser. Amen? So the hindrance sa unity, kailangan mawala sa atin yung unforgiveness, amen? Bitterness, yung jealousy, amen? Yung inggit, at then yung tinatawag na self-focus, lagi nakapokus yung ating isipan sa ating sarili, amen? Dapat mawala po ito, mga minamahal. So ang dapat natin gawin, ipag-pray natin ang bawat isa sa atin, mahalin natin yung ating kapatid, amen? Kalimutan na natin kung ano man mga negative na nangyari sa nakaraan, amen? Palayain na natin ang ating mga isipan, at then magtulungan tayo. Amen? Bearing one another's burdens. Amen? Tulungan natin ang ating kapwa. So kaya ngayong gabi ito, may namahal, kung saan man tayo kinakausap ng ating Panginoon, it's a time for us, amen? Na lumapit sa ating Panginoon, humingi tayo ng tulong sa ating Panginoong Diyos para tayo magkaroon ng spirit of unity, amen? At tayo po yung makapanatili, lalo na sa iglesia ng ating buhay na Panginoon. Kaya ngayong gabi ito, hinihiling ko sa bawat isa na tayo po yung magsitayo, amen? At lumapit po tayo dito sa altar, manalangin po tayo sa ating Panginoong Diyos, amen? Ang Panginoong Diyos ay handang makinig at tinggin ang ating mga dalangin. Kaya ngayong gabi ito, hinihiling ko sa bawat isa na tayo lumapit dito sa altar at manalangin po tayo sa ating buhay na Panginoong Diyos. Amen? Ang Panginoong Diyos ay nakikinig po sa ating mga dalangin. Okay. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to you, God. Lord, patuloy kaming lumalapit sa biyaya ng iyong trono. Patuloy po namin ibinababa ang aming mga sarili. Inaamin po namin na wala kami magagawa, Lord. Lord, gusto po namin, Lord, maging bahagi, Lord, sa word na pagkakaisa sa iglesia ito ng iyo po, Panginoon. I pray ma-maintain yung word na unity in this church.
Kasi alam po namin, if there is a unity, amen, there is a power, Lord God. Mayroon pong kapangyarihan na mangyayari po sa iglesyang ito. Lord Jesus, Lord, naway magkaroon po kami ng spirit of unity in this church. Hallelujah. Maghari ang spirit of unity in this church. Hallelujah. Naway ang bawat isa ay magkaroon ng puso para maging bahagi po sa word na unity in this church. Hallelujah. In Jesus' name. Lord, glory to you, Jesus. Glory to you, God. Glory to you, Spirit, O God. Dinggin niyo po ang aming mga dalangin, ang aming mga pagsusumamo, Panginoon. Patawarin mo kami, Lord, kung may mga pagkakataon sa buhay po namin na kami ang sumisira ng unity sa church na ito, Panginoon. Jesus Christ. Hallelujah. Lord, glory to you, Jesus. Glory to you, God. And glory to you, Spirit, O God. Lord, send your Holy Spirit. Capture our heart, Lord God. Fill me with your presence, O God. Anoint us, Lord God. We pray for your dominion, Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, sa iyong tulong, sa iyong gagawin sa aming mga buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, tapos ang lahat, tayo po ay magsitayo. Awitan po natin ang ating Panginoon Diyos. Lift up your voice, church. Itaas natin, church, ang ating mga kamay. Awitan natin ang ating buhay ng Panginoon Diyos. Lord, with all my heart, I worship you. Come on, church. Thank you, Jesus. All I have within me, I give you praise. I give you praise. All that I adore is in you. Come on, church, lift up your voice sa ating Panginoon Diyos. Glory to you, Jesus. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Hallelujah. This is my desire. Come on, church. Lift up your voice, church. Sabay natin ng buong puso. Ipakita, ipadaman natin ang tunay nating pagmamahal sa ating buhay ng Panginoon Diyos. Hallelujah. Samo natin sa ating Panginoon na magkaroon tayo ng spirit of unity in this church. Hallelujah. Thank you, Jesus. All that is within me, I give you praise. All that I adore is in you, Lord Jesus. Come on, church. Lord, I give you my heart. I give you my soul. You live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way with me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways with me. Palapakan po natin, church, ang ating Panginoon. Hallelujah. We give you all the glory, Lord.
Glory, glory to you, Jesus. We magnify your name, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Glory, glory, glory to you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. We magnify your name. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat. Glory to you, Jesus. We adore your holy name. So, ngayong gabing ito, mga minamahal, napakinggan po natin yung living in unity in the church. Amen? There is power in unity. Kaya ngayong gabi ito, taglayin po natin ang spirito ng pagkakaisa. Amen? Alam niyo po, malaki ang nagagawa kapag nagkakaisa po tayo. Amen? Makikita yung tinatawag na pagbubunga. Amen? Yung God's favor, God's anointing. At then, mapapanatili po nating matatag. Amen? Mapapanatili natin na ang church ay buhay na buhay. Amen? Sa ating buhay na Panginoong Diyos. Kaya malaki po yung ating part as a Christian para masustain at mapanatili po natin yung spirit of unity sa church. Amen? Gawin natin. Amen? Ang lahat ng ito dahil sa pag-ibig po natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya minsan pa, palakpakan po natin ang ating Panginoon. To God be the glory, honor, power, and praises. So minsan pa, tayo po yung manalangin ng Diyos sa dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa mga salita, Panginoon. Namin pong napakinggan ngayong gabing ito, Panginoon. Hinihiling po namin, Panginoon, na maging kabahagi po kami, Lord, sa word na unity in this church. Panginoon, patuloy mo kami sabahan, patuloy mo kami gabayan, at ilayo mo kami sa anumang gawa masasama. Baguhin niyo po ang aming mga puso, ang aming mga buhay. Pagarian mo kami, Panginoon. Lord, samahan niyo rin kami, Panginoon, sa pag-uwi ngayong gabi ito. Naway ligtas po kami makarating sa aming tahanan. Maraming salamat, Lord, sa iyong ginawa. Amin po ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri, parangal, kalawatan at kadakilaan sa iyo lamang makapangyarihang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, nating Panginoon at tagapagligtas, ang lahat ng umibig sa Diyos ay magsabi ng Amen. So maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless us all.